Ang sulat ay kulay cream, mabigat at malamig sa kanyang mga daliri. Mukha itong mamahalin, mula sa papel hanggang sa eleganteng pagkakasulat ng kanyang pangalan sa labas. Elara Season Reyes. Hindi ito isang ordinaryong liham, ito ay isang paanyaya. At nang buksan niya ito, nang mabasa niya ang mga pangalang nakaukit sa gintong tinta, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang masayang tawanan ng kanyang 3 anak na babae sa hardin ay biglang naging isang malayong ugong. Ang amoy ng kapeng kakagawa lang ng kanyang asawa ay naglaho sa hangin. 2 pangalan, Leo Valdez and Isabel Gonzaga. Napahawak si Elara sa gilid ng mesa. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay, ang paninikip ng kanyang dibdib. Leo, isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Isang multo na pilit niyang tinakasan sa loob ng maraming taon. Ang masayang umaga ay biglang nabalot ng isang madilim na anino. Kanina lang, ang lahat ay perpekto. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa malaking bintana ng kanilang kusina. Gumuguhit ng mga gintong linya sa sahig na gawa sa kahoy. Sina Luna, Tala at Aurora, ang kanyang magkakambal na anghel, ay naghahagik-gikan habang naglalaro sa damuhan. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang kanilang maliliit na figura, ang kanilang buhok na sumasayaw sa ihip ng hangin. Naramdaman niya ang mainit na yakap ni Marco mula sa likuran, ang pamilyar na halik nito sa kanyang balikat. Ang ganda ng umaga, mahal. Bulong nito, ang boses ay puno ng pagmamahal. Ano ang iniisip ng maganda kong CEO? Ngumiti si Elara at sumandal sa dibdib ng asawa. Iniisip ko lang kung gaano tayo kaswerte. At totoo iyon. Ang buhay niya ngayon ay isang panaginip na hindi niya akalaing posible. Ang luningning, ang kanyang traditional bake shop, ay hindi na lamang isang maliit na negosyo. Ito ay isang pangalan na kinikilala sa buong bansa. Ang bahay na ito, ang pamilyang ito. Lahat ng ito ay bunga ng kanyang paghihirap, ng kanyang pagbangon mula sa abo. Ngunit ngayon, hawak niya ang isang piraso ng papel na tila kayang sunugin ang lahat ng iyon sa isang iglap. Leo Valdez. Biglang bumalik ang alaala. Isang matalim at masakit na hiwa sa kanyang isipan. Nasa loob siya ng isang madilim na silid. Umuulan sa labas. Nakakalat sa sahig ang mga papel, isang medical record. Wala kang silbi. Ang sigaw ni Leo ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng kwarto. Mas malakas pa sa kulog sa labas. Anong gagawin ko sa isang babaeng hindi kayang magkaanak? Baog ka, Elara. Baog. Ibinato nito sa mukha niya ang mga papel. Ang mga salita sa resulta ay lumabo dahil sa kanyang mga luha. Ang sakit ay hindi lang sa kanyang pisngi na tinamaan ng papel, kundi sa puso niyang dinurog ng salitang iyon. Baog. Elara? Mahal? Ang boses ni Marco ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napakurap siya at doon niya naramdaman ang luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan. Nakatayo si Marco sa harap niya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nakita nito ang paanyaya sa kanyang kamay. Ang kaninang masayang namangiti sa mga labi nito ay napalitan ng isang matigas na linya. Ano yan? Tanong nito. Kahit na tila alam na niya ang sagot. Hindi nagsalita si Elara. Dahan-dahan niyang inabot ang paanyaya. Kinuha ito ni Marco at habang binabasa ang mga pangalan, naramdaman ni Elara ang pagigting ng kanyang panga, ang pagkunot ng kanyang noo. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Itapon mo yan, sabi ni Marco sa wakas. Ang boses ay mababa at kontrolado, ngunit may diin ng galit na hindi maitatago. Umiling si Elara. Hindi niya alam kung bakit. Elara, itapon mo yan, ulit ni Marco. Mas matigas ngayon. Basura yan.
Hindi dapat yan nakakapasok sa pamamahay natin. Kinuha ni Marco ang paanyaya mula sa kanyang nanginginig na kamay at akmang pupunitin iyon. Pero isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak kay Elara na pigilan siya. "Huwag!" Mahinang sabi niya. Ang sarili niyang boses ay tila galing sa malayo. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Natigilan si Marco. Binitiwan niya ang paanyaya at tumingin sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong, nag-aalala, at may bahid ng sakit. "Bakit, Elara? Bakit mo gustong itago iyan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo?" "Hindi ko alam," aminado ni Elara, at iyon ang katotohanan. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong sunugin ang imbitasyon, kalimutan na dumating ito, at ipagpatuloy ang kanyang masayang buhay. Pero may isa pang bahagi, isang boses na matagal nang natutulog, na bumubulong na hindi niya pwedeng takasan ito. Hindi sa pagkakataong ito. Siya ang dahilan kung bakit halos gumuho ang mundo mo. Giit ni Marco, ang boses ay marahang tumataas, puno ng sakit ng nakaraan na nasaksihan niya. Kinuha niya ang pera mo, sinira niya ang pangalan mo, tinawag ka niya sa salitang hindi ko kayang ulitin. At ngayon, may lakas siya ng loob na anyayahan ka sa kasal niya? Isa itong insulto, Elara. Isang patibong. Alam ni Elara na tama si Marco. Bawat salita ay totoo. Pero ang pag-aalangan sa puso niya ay hindi nawawala. Hindi ito tungkol sa pagpunta. Tungkol ito sa paanyaya mismo. Isang paalala na habang siya ay nagtayo ng bagong buhay, si Leo ay malayang nagpapatuloy sa sarili niyang buhay, walang pananagutan, walang pagsisisi. Tila ba ang lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya ay isang lumang kabanata lamang na madali nitong isinara. Gusto ka lang niyang saktan ulit. Patuloy ni Marco. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat na para bang gusto siyang yugyugin pabalik sa katinuan. Gusto niyang ipamukha sa iyo ang masaya niyang buhay ngayon. Huwag mong ibigay sa kanya ang kasiyahang yon. Tumingin si Elara sa labas, sa kanyang 3 anak, na naglalaro pa rin. Walang kamalay-malay sa multo ng nakaraan na pumasok sa kanilang tahanan. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang buhay. Sila ang lahat ng bagay na sinabi ni Leo na hindi niya kailanman magkakaroon. At dahil sa kanila, dahil sa pamilyang binuo nila ni Marco, kailangan niyang maging matatag. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging matatag? Ang pagtalikod o ang pagharap? Dahan-dahang kinuha ni Elara ang paanyaya mula sa mesa kung saan ito ibinagsak ni Marco. Tinitigan niya muli ang mga pangalan. Leo Valdez, ang pangalang minsan niyang minahal, at pagkatapos ay kinasuklaman. Nakita ni Marco ang determinasyon sa kanyang mga mata at napalitan ng takot ang galit sa mukha nito. Hinawakan nito ang 2 niyang kamay. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Huwag kang pumunta, Elara. Huwag mong hayaang guluhin ulit niya tayo. Para sa pamilya natin. Ang tamis ng icing ay halos nakakasuya sa dila ni Leo. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Isang nangiting perpektong hinasa sa harap ng salamin. Isang nangiting kayang magtago ng kahit anong lason sa kalooban. Masarap, hindi ba? Tanong ni Isabel. Ang mga matay nagniningning na parang isang batang nakatanggap ng candy. Ito yata ang paborito ko, vanilla bean na may salted caramel filling. Tumango si Leo at kumuha ng isa pang maliit na subo. Kunwari ninanamnam ito. Kung ano ang gusto mo, mahal. Yon ang masusunod. Anything for you. Nasa loob sila ng isang mamahaling cake studio na papaligiran ng mga sample ng wedding cake na tila mga obra maestra. Si Isabel, sa kanyang puting bestida, ay parang isang anghel. Maganda, inosente, at higit sa lahat, madaling manipulahin. Para siyang isang manika na maaari niyang bihisan at isayaw sa ng perpektong buhay na kanyang itinatayo.
Talaga? Tuwang-tuwang sabi ni Isabel. Thank you, Leo. You always make me feel like a princess. Hinawakan ni Leo ang kamay nito at hinalikan. Because you are my queen. Isang reynang walang kaharian, naisip ni Leo. Ngunit ang ngiti ay hindi nawala sa kanyang mga labi. Alam niya ang tunay na kalagayan ng mga Gonzaga. Ang kanilang pangalan ay malaki pa rin. Ngunit ang kanilang kaban ng yaman ay halos wala ng laman. Ang kasal na ito ay hindi lang isang pagsasama ng dalawang puso. Para sa kanila, ito ay isang pagsagip. At para sa kanya, ito ay isang korona. Paglabas nila ng shop at habang naglalakbay sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, naramdaman ni Leo ang pagbabago sa mood ni Isabel. Ang kaninang sigla ay napalitan ng isang banayad na pag-aalala. May problema ba? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pinopromote na pag-aalala. Nag-atubili si Isabel. Wala naman. Iniisip ko lang sina mommy at daddy. Ang dami nilang inaasikaso para sa kasal. Medyo stressed sila. Alam ni Leo ang ibig sabihin ng stressed. Nangangahulugan iyon na nauubusan ng pera. Huwag mo nang isipin yon, sabi niya, habang marahang hinahaplos ang pisngi nito. Ako na ang bahala sa lahat. Ang tanging trabaho mo ay maging pinakamagandang bride sa buong mundo. Ngumiti si Isabel, isang ngiting puno ng pasasalamat at paghanga. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Leo ang isang alon ng pagtatagumpay. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Ang bagong buhay, ang bagong yaman, ang pagwawaksi sa lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Maliban sa isang anino na kailangan niyang tuluyang burahin. Elara. Pagdating nila sa penthouse unit na tinitirhan nila, nagpaalam si Isabel na magpapahinga muna. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Leo. Pumasok siya sa kanyang home office, isang silid na gawa sa salamin at maitim na kahoy at isinara ang pinto. Ang nangiti sa kanyang muka ay biglang naglaho na parang isang maskarang hinubad. Napalitan ito ng isang malamig at malupit na ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, pinili ang isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts at idinikit ito sa kanyang tainga. Ano na? Bungad niya. Ang boses ay walang anumang bakas ng pagiging maginoo. Nakahanda na, sir. Sagot ng boses sa kabilang linya. Siguraduhin mong malinis ang trabaho. Mariing utos ni Leo habang nakatingin sa city skyline mula sa kanyang bintana. Walang dapat maiwang bakas. Walang pwedeng magturo sa akin. Masusunod po, sir. Gusto kong masira ang pangalan ng Luningning. Patuloy ni Leo. Ang bawat salita ay may bahid ng matinding galit. Ang pangalan pa lang ng kumpanyang yon ay isang insulto sa kanya. Luningning, kaningningan. Isang bagay na ipinagkait sa kanya ni Elara. Gusto kong makita siyang lumuhod bago ang kasal ko. Gusto kong malaman niya na kahit kailan, hindi siya pwedeng manalo laban sa akin. Pagkatapos ng tawag, ibinaba niya ang telepono at tumayo sa harap ng malaking bintana. Ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba ay parang mga alitap-tap na kaya niyang durugin sa kanyang palad. Ipinadala na niya ang imbitasyon. Alam niyang natanggap na ito ni Elara. Ang babaeng iyon, sa kabila ng lahat, ay mayroong kahinaan. Ang kanyang pride. Pupunta iyon. Darating iyon sa kasal niya, marahil kasama ang bago nitong pamilya, para ipakita na masaya na ito, na nakabangon na ito. Iyon ang akala niya. Hindi niya alam na sa pagdating niya, papasok siya hindi sa isang selebrasyon, kundi sa isang bitag. Isang entablado kung saan siya ang magiging sentro ng kahihiyan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message, binuksan niya ito. Nasa loob na po ng planta, ang regalo natin para kay Ma'am Elara. Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa mga labi ni Leo. Ang laro ay nagsimula na. At sa larong ito, sigurado siyang siya ang mananalo.
Sinubukan ni Elara na ibaon ang paanyaya sa pinakailalim ng kanyang isipan. Ilang araw ang lumipas at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa luningning. Ang kumpanya ay ang kanyang santuwaryo, ang matibay na patunay ng kanyang kakayahang bumangon. Bawat sulok ng opisina, bawat amoy ng bagong lutong tinapay mula sa kanilang R&D kitchen ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang tagumpay. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahahalagang pulong kasama ang kanyang marketing team. Pinag-uusapan nila ang isang malaking kampanya para sa Pasko. Ang pinakaabala nilang panahon, ang proposal ay mag-launch tayo ng isang bagong produkto. Isang modern take sa classic na bibingka galapong, paliwanag ni Ana, ang kanyang pinagkakatiwalaang marketing head. Tatawagin natin itong Luningning Sparkle Bibingka. Gagamit tayo ng mga premium ingredients. Naputol ang sinasabi ni Ana nang biglang mag-ring ng malakas ang cellphone ni Elara. Nakikita niya ang pangalan ng kanyang plant manager, si Mang Nestor. Bihira itong tumawag sa gitna ng araw maliban kung mayroong emergency. "Excuse me," sabi ni Elara sa kanyang team at mabilis na sinagot ang tawag habang naglalakad papalayo. "Mang Nestor, napatawag ka?" Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng pag-aalala. "Ma'am Elara, ma'am, kailangan niyo pong pumunta dito sa planta. May malaki po tayong problema." Naramdaman ni Elara ang biglaang paglamig ng kanyang dugo. "Anong problema, Mang Nestor?" Yung batch po para sa Golden Fields Supermarket. Yung pinakamalaki nating delivery para sa buwan na to. Bagsak po sa final quality check. May nakitang kontaminasyon, ma'am." Tila nabingi si Elara. "Kontaminasyon? Paanong nangyari yan? Sinusunod natin ang lahat ng safety protocols. Imposible yan." "Hindi ko rin po alam, ma'am. Pero nandito na po ang resulta ng test. Kailangan nating itapon ang buong batch. Libu-libong kahon po ito, Ma'am Elara." Napahawak si Elara sa kanyang sentido. Ang isip ay biglang gulong-gulo. Libu-libong kahon. Ibig sabihin ay daan-daang libong piso ang mawawala. At hindi lang pera ang problema, kundi ang tiwala ng kanilang pinakamalaking kliyente. "Papunta na ako," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Huwag kayong gagawa ng kahit ano hanggat wala ako dyan." Pagkatapos ng tawag, mabilis siyang bumalik sa conference room. "I'm sorry, team. We have to postpone this meeting. May emergency sa planta." Nang gabing iyon, umuwi si Elara na pagod ang katawan at isip. Buong hapon silang nag-imbestiga sa planta pero wala silang makitang malinaw na dahilan. Walang sira sa makina. Lahat ng empleyado ay sumunod sa protocol. Tila isang multo ang pumasok at sinabotahe ang kanilang produkto. Pagpasok niya sa kanilang bahay, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan, maririnig niya ang masayang sigawan ng mga bata. Nakita niya si Marco sa sala, nagbabasa ng libro, pero ang paraan ng pagkakaupo nito ay tensyonado. "Nasaan ang mga bata?" tanong ni Elara habang inilalapag ang kanyang mabigat na bag. "Pinatulog ko na ng maaga," sagot ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa libro. "Mukhang pagod ka." May lamig sa boses nito na hindi karaniwan. Lumapit si Elara at umupo sa tabi niya. "May problema kami sa planta. Isang malaking batch ang nasira." Tumangulang si Marco, tila hindi interesado. "Marco, may problema ba?" tanong ni Elara. Dahan-dahang isinara ni Marco ang libro at ipinatong sa mesa. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Elara ang isang emosyon na bihira niyang makita, pagdududa. "Naglinis ako ng opisina mo kanina." Simula nito, "May nakita ako sa loob ng drawer mo." Alam na agad ni Elara kung ano ang tinutukoy nito, ang paanyaya. "Bakit hindi mo itinapon, Elara?" tanong ni Marco. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. "Sabi ko sa'yo, basura yan." "Nakalimutan ko lang.
pagsisinungaling ni Elara. Umiling si Marco. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ka marunong magsinungaling sa akin. Itinago mo. Bakit? Hindi makasagot si Elara. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Nangyayari ang lahat ng ito, ang problema sa planta, ang stress. Simula nang dumating yan, sabi ni Marco. Ang boses ay may bahid na ng paninisi. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Nagkataon lang ba talaga ito, Elara? O may kinalaman ba ito sa pagbabalik niya? Ang tanong ay parang isang sampal. Ang sakit ay hindi dahil sa paratang, kundi dahil sa kawalan ng tiwala na narinig niya sa boses ng lalaking pinakamamahal niya. Sa lahat ng tao, si Marco ang nakakaalam ng lahat ng pinagdaanan niya. Siya ang tumulong sa kanyang buuin muli ang kanyang sarili. At ngayon, sa isang iglap, tila ba ang lahat ng yon ay nabur? Nakatitig lang si Elara sa kanya, hindi makapagsalita. Naramdaman niya ang pagbuo ng isang lamat sa pagitan nilang dalawa. Isang maliit na bitak na, kung hindi maaagapan, ay maaaring sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapang itayo. Para kay Isabel, si Leo Valdez ay isang panaginip na nagkatotoo. Gwapo, matalino, at higit sa lahat, mapagmahal. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay parang siya ang nag-iisang babae sa mundo. Ang mga regalong ibinibigay nito, ang mga sorpresang inihahanda, lahat ay perpekto. Ang kanilang nalalapit na kasal ay tinaguriang Wedding of the Year. Ngunit sa mga nakalipas na araw, may nararamdaman siyang kakaiba. Isang maliit na tinik sa kanyang perpektong panaginip. Isang bagay na hindi niya matukoy. Nagsimula ito sa isang pag-uusap nila ng kanyang ina, si Doña Victoria, habang isinusukat niya ang kanyang wedding gown. Ang ganda-ganda mo, anak, sabi ng kanyang ina. Ang mga mata ay may halong paghanga at isang emosyong hindi mabasa ni Isabel. Siguradong magiging proud ang daddy mo. Ang kasal na ito ay napakahalaga para sa pangalan ng ating pamilya. May diin sa mga huling salita na nagbigay ng kaba kay Isabel. Mami, para naman pong hindi lang ito tungkol sa pagmamahal namin ni Leo. Isang pilit ng ngiti ang isinukli ni Doña Victoria. Of course, it's about love. Pero sa mundong ito, anak, ang pag-ibig ay kailangang protektahan ng katatagan. At si Leo, maibibigay niya sa atin ang katatagang yon. Hindi na umimik si Isabel, ngunit tumatak sa isip niya ang salitang katatagan. Tila ba may pasan siyang responsibilidad na hindi niya lubos na naiintindihan. Ang pakiramdam na yon ay lalong lumala ng gabing iyon. Naghahanda si Isabel para matulog nang mapansin niyang naiwan ni Leo ang pinto ng opisina nito na bahagyang nakabukas. Papasok na sana siya para isara ito nang marinig niya ang boses ni Leo, ngunit ibang-iba ito sa malambing na tono na sanay siya. Ang boses na ito ay malamig, matigas, at puno ng galit. Sinabi ko na sa'yo, gawin mo lang ang trabaho mo. Sigaw ni Leo sa kausap sa telepono. Wala akong pakialam kung paano. Ang mahalaga ay ang resulta. Natigilan si Isabel sa kinatatayuan. Ang kamay ay nanatili sa doorknob. Nagkaroon ng sandaling katahimikan at pagkatapos ay narinig niyang muli ang boses ni Leo. Mas mababa, ngunit mas nakakatakot. Huwag mong babanggitin ang pangalan ni Elara. Tapusin mo na lang ang trabaho mo. At pagkatapos ay ibinaba nito ang telepono ng malakas. Elara? Sino si Elara? Alam niyang iyon naman hindi ang pangalan ng dating asawa ni Leo, ngunit bihira itong pag-usapan. Ayon kay Leo, ito ay isang masakit na nakaraan na mas mabuting kalimutan na lang. Bakit binabanggit ang pangalan nito ngayon sa isang tawag na puno ng galit? Dahan-dahang umatras si Isabel
Ang puso'y malakas na kumakabog. Pumasok siya sa kanilang silid at nagkunwaring natutulog na nang pumasok si Leo. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang noo. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito nagdulot ng kilig, kundi ng isang uri ng pangingilabot. Hindi siya mapakali. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sa ilalim ng kumot, nag-type siya sa search bar. Elera Season Rays. Lumabas ang mga resulta. CEO ng Luningning Bake Shop. Mga larawan ng isang babaeng maganda, mukhang matatag at matalino. Ang dating asawa ni Leo. Pagkatapos, isinunod niyang isearch ang pangalan ng kumpanya. Luningning. Ang bumungad sa kanya ay mga balita. Mga headline na sumisigaw. Luningning Bake Shop, inirereklamo dahil sa food contamination scare. Malaking supermarket chain, itinigil ang pagbenta ng mga produkto ng Luningning. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa isip ni Isabel, ang galit sa boses ni Leo, ang pagbanggit sa pangalan ni Elara, ang biglaang eskandalo sa kumpanya ni Elara. Hindi ito pwedeng maging nagkataon lang. Kinabukasan, habang wala si Leo sa bahay, isang hindi mapigilang kuryosidad ang nagtulak kay Isabel. Nagpunta siya sa walk-in closet nito, naghahanap ng kahit anong maaaring magbigay linaw sa kanyang mga agam-agam. Sa pinakalikod na bahagi, sa ilalim ng mga luma niyang sapatos, may nakita siyang isang lumang kahon. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang litrato. Si Leo at si Elera, noong mga panahong masaya pa sila. Magkayakap, magkahawak kamay, mga ngiting abot tainga. Nasaktan si Isabel sa nakita, ngunit ipinagpatuloy niya ang paghahalongkat. Sa ilalim ng mga litrato, may nakita siyang isang papel. Lukot na ito at naninilaw na. Isang medical document. Maingat niya itong ibinuklat. Nakita niya ang pangalan ng isang ospital at sa ibaba, ang pangalan ng pasyente. Elara Season Rays Valdez. Ang mga flash ng camera ay parang mga kidlat na tumatama sa kanyang mga mata. Ang sunod-sunod na tanong mula sa mga reporter ay parang mga bala na gusto siyang pabagsakin. Ma'am Elara, totoo po bang nagpapabaya ang Luningning sa kalinisan kaya nagkaroon ng kontaminasyon? May plano po ba kayong mag-resign bilang CEO? Paano niyo masasabi sa publiko na ligtas pa rin kainin ang mga produkto ninyo? Nakatayo si Elara sa likod ng isang podium, pilit na pinapakalma ang kanyang boses at pinapanatili ang isang profesional na anyo. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at magkadikit na para bang nagdarasal. Tinitiyak namin sa aming mga tapat na customer na ang Luningning ay palaging inuuna ang inyong kaligtasan, sabi niya sa mikropono. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na niyang inensayo. Ang nangyari ay isang isolated incident at kasalukuyan kaming nagsasagawa ng isang masusing investigasyon. Ang press conference ay isang bangungot. Sa loob lamang ng ilang araw, ang pangalang Luningning na pinaghirapan niyang itayo ay naging kasing kahulugan ng kapabayaan. Ang mga tawag mula sa mga galit na distributor ay walang tigil. Ang mga orders ay kinakansela, isa-isa. Ang kanyang pangarap ay unti-unting gumuho sa harap niya. Pagkatapos ng press conference, pumasok siya sa kanyang opisina na parang hinigupan ng lakas. Napaupo siya sa kanyang silya at napapikit. Huminga ka, Elara. Huminga ka. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok si Ana, ang kanyang marketing head, na may dalang isang kahon na pamilyar sa kanya. Isang kahon mula sa Kahimami's Bake Shop, ang kanilang pinakamalaking kakumpetensya. Ma'am, sabi ni Ana, ang boses ay nag-aalangan. Pasensya na sa abala, pero kailangan niyo pong makita ito. Inilapag ni Ana ang kahon sa mesa at binuksan ito. Sa loob ay isang bagong produkto ng Kahimamis, isang espesyal na queso de bola ensaymada. Sa unang tingin pa lang,
Naramdaman na ni Elara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi ito isang ordinaryong ensaymada. Ang paraan ng pagkakalat ng ginadgad na keso ang amoy ng mantikilya na may halong isang sikretong pampalasa. Alam na alam niya ito. Ito ang recipe ng kanyang ina. Isang recipe na nakatago sa isang lumang kwaderno na siya lang at ang iilang pinagkakatiwalaan niyang panadero ang nakakaalam. Saan mo nakuha to? Tanong ni Elara. Ang boses ay isang nanginginig na bulong. Kakalabas lang po nila sa merkado. Ito ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Sagot ni Ana. Parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Una, ang kontaminasyon. Ngayon, ang pagnanakaw sa pinakamahalagang pamana sa kanya ng kanyang ina. Hindi ito maaari. Nang hapong iyon, nagpatawag siya ng isang emergency meeting kasama ang kanyang mga pinakamatagal at pinagkakatiwalaang staff. Ang recipe book ni Mama, tanong niya. Ang tingin ay seryosong ipinupukol sa bawat isa. Sino-sino ang may access dito? Ang mga pangalang binanggit ay iilan lang. Si Mang Nestor, ang plant manager, na kasama na niya simulat sa pool. Si Aling Nida, ang head baker na matalik na kaibigan ng kanyang ina. Lahat sila ay mas matapat pa sa kanya kaysa sa sarili nilang anino. Imposibleng may magtaksil sa kanila. Pero may isa pa. Isang tao na nakatira noon sa bahay niya. Isang tao na nakikita siyang ginagawa ang recipe na yon ng paulit-ulit. Isang tao na alam ang bawat sikreto ng kanyang kusina at ng kanyang puso. Ang pangalan ay lumutang sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Leo. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na saysay. Ang biglaang pagdating ng imbitasyon, ang aksidente sa planta, at ngayon, ang ninakaw na recipe. Hindi ito serye ng kamalasan. Ito ay isang plano, isang atake. Umuwi si Elara ng gabing iyon na dala ang bigat ng buong mundo. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Marco na naghihintay. Ang muka ay seryoso. Nakita ko ang balita. Sabi nito, napanood ko ang press conference. Sobra na to, Elara. Alam ko. Sagot niya, ang boses ay pagod. Pero lalabanan ko to. Paano? Tanong ni Marco, may desperasyon sa kanyang boses. Sirang-sira na ang pangalan ninyo. Ang pera ng kumpanya nauubos na. Hanggang kailan ka lalaban? Hanggat kaya ko. Bakit hindi mo na lang bitawan? Sabi ni Marco, ang mga salita ay tila isang sampal na hindi inaasahan ni Elara. Ibenta mo na ang kumpanya, Elara. Hayaan mo nang malugi. Ang mahalaga ay ang pamilya natin, ang kapayapaan natin, kaya kitang buhayin, kaya nating magsimula ulit. Napatingin si Elara kay Marco, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi mo naiintindihan, Marco. Ang luningning. Hindi lang ito isang negosyo. Ito ang pamana sa akin ng nanay ko. Ito ang patunay na kahit dinurog ako noon, nakatayo pa rin ako ngayon. Kapag binitiwan ko ang luningning, para ko na ring sinabing nanalo siya. Sino? Si Leo? Sigaw ni Marco. Lagi na lang siya. Hindi ba natin pwedeng kalimutan na lang ang lalaking yon at mabuhay ng payapa? Hindi niya tayo hinahayaang mabuhay ng payapa. Tumalikod si Marco, puno ng frustrasyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Elara. Ayokong makita kang nasasaktan ng ganito. Pumasok ito sa kanilang silid at naiwan si Elara sa sala. Pakiramdam ay nag-iisa siya sa buong mundo. Nawawala na ang kanyang kumpanya. At ngayon, pati ang asawa niya ay hindi na siya maintindihan. Napaupo siya sa sofa, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito.
2 pangungusap lang ang nakasulat. Hindi aksidente ang lahat, Ma'am Elara. Mag-iingat po kayo kay Sir Leo. Ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila ni Elara ay mas masakit pa sa kahit anong sigawan. Sa loob ng 2 araw, para silang 2 estranghero na nakatira sa iisang bahay. Nag-uusap sila, kung kailangan, tungkol sa mga bata, sa mga bayarin. Ngunit wala na ang dating init, ang dating lambing. At sa bawat sandaling nakikita ni Marco ang pagod sa mga mata ng kanyang asawa, ang halos hindi na nito ginagalaw na pagkain sa hapagkainan, isang matalim na kirot ng pagsisisi ang tumatarak sa kanyang puso. Ang mga salitang binitiwan niya, bakit hindi mo na lang bitawan, ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, isang malupit na paalala ng kanyang pagkukulang. Ipinangako niyang proprotektahan ito. Ngunit sa sandaling pinakakailangan siya nito, nagduda siya. Isang gabi, hindi siya makatulog. Tahimik siyang bumangon mula sa kama at pinagmasdan si Elara na natutulog. Kahit sa pagtulog, bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Marco. Hindi na siya mananatiling tahimik sa isang tabi. Kung may multong bumabalik para guluhin ang kanyang pamilya, haharapin niya ito. Kinabukasan sinabi niyang may aasikasuhin siyang mahalagang business meeting. Ngunit ang totoo, iba ang kanyang destinasyon. Tinawagan niya si David, isang matalik na kaibigan na isa sa pinakamagagaling na cybersecurity experts sa bansa. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Pare, seryoso ang mukha mo, bati ni David. Anong po maitutulong ko? Kailangan ko ng tulong mo. Paborto na hindi ko makakalimutan, diretsong sabi ni Marco. Ikinuwento niya ang tungkol sa text message na natanggap ni Elara. Kailangan kong malaman kung sino ang nagpadala. At higit sa lahat, kailangan kong malaman kung may koneksyon si Leo Valdez sa mga empleyado ng Luningning, lalo na sa mga umalis kamakailan. Tumango si David. Illegal iyan, alam mo? Pero dahil kaibigan kita at mukhang importante to, sige, bigyan mo ako ng ilang oras. Habang naghihintay, pinuntahan ni Marco ang kanyang pangalawang plano. Naalala niya ang pangalan ng maliit na klinika na minsan nang nabanggit ni Elara kung saan sila nagpatingin ni Leo noon. Pagdating niya roon, nalaman niyang retirado na ang doktor. Ngunit sa kanyang pagtatanong, isang matandang nurse na nagngangalang Faye ang lumapit sa kanya na tila may gustong sabihin. Valdez po ba kamo? Tanong ng nurse, ang boses ay mahina. Naalala ko po ang kaso ng asawa niya noon, si Ma'am Elara. Ano po ang naaalala ninyo? Tanong ni Marco. Ang puso'y nagsimulang kumabog. Nag-atubili ang nurse, ngunit tila may bumabagabag sa kanyang kalooban. Matagal na po akong binabagabag ng konsensya ko, sir. Noong araw na yon, may 2 resulta na lumabas. Yung isa malinis, yung isa may problema. Pero ang utos po sa amin isa lang ang dapat itala sa record. Aling resulta po ang itinago? Yumuko ang nurse. Yung totoong resulta po ni Ma'am Elara na nagsasabing wala po siyang anumang problema. Perfectly healthy po siya para magkaanak. Pagkatapos ay may iniabot itong isang sobre. Itinago ko po ang isang kopya para po sa sarili kong kapanatagan. Sa tingin ko po, mas may karapatan kayo dito. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Marco ang sobre. Sa loob, ang patunay ng isang kasinungalingang sumira sa buhay ng kanyang asawa. Biglang nagring ang kanyang cellphone na si David. Marco, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. May nahanap ako. Yung empleyadong umalis sa Luningning 2 linggo na ang nakakaraan. May pumasok na malaking halaga sa crypto wallet niya. At na-trace ko ang pinanggalingan. Isang shell company na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Leo Valdez. Napapikit si Marco. Ang ebidensya ay malinaw. Sabotahe. May isa pa, pare. Dagdag ni David. Mas malalim to.
Dahil sa binigay mong pangalan, sinubukan kong maghanap ng anumang medical history na may kaugnayan sa kanya. Karamihan ay nakalock, pero may isa akong nakita. Isang file na tinangkang burahin mula sa server ng isang pribadong ospital. Isang lumang record. Anong record? Isang diagnosis, Marco, para kay Leo Valdez. Nakalagay doon na mayroon siyang genetic condition. Isang kondisyon na nagiging sanhi ng permanenteng infertility. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundo sa paligid ni Marco. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit. Ang paninisi kay Elara, ang salitang baog, ang pagnanakaw, ang sabotahe, lahat ay parte ng isang napakalaki at napakalupit na panlilinlang para pagtakpan ng sariling kakulangan ni Julio. Hindi ito simpleng sama ng loob, ito ay purong kasamaan. Nasa loob ng kanyang sasakyan si Marco, nakaparada sa isang gilid ng kalsada. Hawak niya sa isang kamay ang cellphone na may lamang ebidensya mula kay David. At sa kabilang kamay ay ang sobre na naglalaman ng katotohanan tungkol sa kalusugan ni Elara. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat sa kanyang katawan. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Galit para sa lalaking halos sumira sa babaeng pinakamamahal niya. At galit sa sarili niya dahil sa kanyang pagdududa. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang mga daliri nanginginig sa pinaghalong galit at pagsisisi. Idinayal niya ang numero ni Elara. Nang sumagot ito, sinubukan niyang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Mahal, kailangan nating mag-usap. Alam ko na ang lahat. Nakatayo si Elara sa gitna ng kanilang sala. Kaharap ang lahat ng ebidensyang inilatag ni Marco sa ibabaw ng kanilang center table. Ang kopya ng kanyang tunay na medical record. Ang mga printout ng financial trail mula kay Leo papunta sa dating empleyado. At ang pinakahuli at pinakamasakit sa lahat, ang nabawing medical file ni Leo na nagsasaad ng kanyang tunay na kondisyon. Habang ipinapaliwanag ni Marco ang bawat detalye, hindi kumukurap si Elara. Wala siyang nararamdamang lungkot. Ang mga luha ay natuyo na. Ang pumalit dito ay isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman ng ganito katindi. Isang nag-aalab, dalisay na galit. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat paninisi, ang bawat masasakit na salitang ibinato sa kanya ni Leo ay biglang nagkaroon ng bagong, mas madilim na kahulugan. Hindi lang siya sinaktan nito. Sinadya nitong wasakin ang kanyang pagkatao para lamang pagtakpan ang sarili nitong kasiraan. Ang salitang baog ay hindi lang isang insulto. Ito ay isang sandata na ginamit nito para ipasa sa kanya ang sarili nitong sumpa. Nang matapos magsalita si Marco, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Marco, na puno ng pagsisisi sa kanyang mga mata, ay dahan-dahang lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Elara, I'm so sorry. Bulong nito, ang boses ay basag. Sorry kung nagduda ako. Sorry kung hindi kita pinakinggan. Ngayon, nandito na ako. Sabihin mo lang ang gusto mong gawin. Tatawag ako ng pulis. Ididemanda natin siya. Tumayo si Elara at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang madilim na kalangitan. Ang isip niya ay tumatakbo ng mabilis. Pulis. Kaso. Demanda. Iyon ang tamang gawin. Iyon ang nararapat. Ngunit habang iniisip niya ang proseso, ang mga hearing sa korte, ang atensyon ng media, ang paghahalungkat sa kanyang nakaraan, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga mukha ng kanyang 3 anak. Sina Luna, Tala, at Aurora. Gusto ba niyang lumaki ang mga ito na nababalot ang kanilang pamilya sa isang magulo at maruming laban sa korte na maaaring tumagal ng ilang taon? Gusto ba niyang mabasa ng mga ito balang araw ang mga headline tungkol sa mapait na nakaraan ng kanilang ina? Hindi. Hindi, sabi niya. Lumingon siya para harapin si Marco. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng galit,
ay mayroon na ngayong isang malamig at matatag na determinasyon. Hindi tayo tatawag ng pulis. Hindi pa ngayon. Naguluhan si Marco. Pero mahal, ito na ang pagkakataon natin. Ang lahat ng ebidensya, hawak na natin. At gagamitin natin yan, sabi ni Elara. Pero hindi sa paraan ng inaasahan niya. Ang isang kaso sa korte ay tatagal. Bibigyan siya nito ng pagkakataong magsinungaling ulit. Manipulahin ang sistema at idrag ang pangalan natin sa putik. Ayoko ng ganun, Marco. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Ang tingin ni Elara ay napunta sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa gilid. Nandoon pa rin ang paanyaya sa kasal ni Leo, ang kulay cream na papel na nagsimula ng lahat ng ito. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ito. Tinitigan niya ang mga pangalang nakaukit sa gintong tinta. Isang ideya, isang mapangahas, nakakatakot, ngunit perpektong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Inanyayahan siya ni Leo sa kanyang perpektong araw para ipahiya siya. Ginamit nito ang kasal bilang isang entablado para sa kanyang huling paghihiganti. Kung gayon, naisip ni Elara, gagamitin ko rin ang entabladong yon. Humarap siya kay Marco at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang masayang ngiti, kundi isang nangiti ng isang reynang naghahanda para sa digmaan. Pupunta ako, Marco, deklara niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Pupunta ako sa kasal niya, ngunit hindi para maging biktima. Itinaas niya ang imbitasyon. Pupunta ako para bawiin ang kwento ng buhay ko. Nakita ni Marco ang determinasyon sa kanyang mga mata. Wala na ang pagdududa. Ang nakita niya ay ang babaeng hinangaan niya. Isang mandirigma. Tumango siya, handang sumunod sa kana, sa kahit anong plano nito. Kinuha ni Elara ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Hello, Attorney Ramirez? Sabi niya sa kaibigan niyang abogado sa kabilang linya. Si Elara to. Kailangan ko ng tulong mo. Huminto siya sandali. Ang mga matay nakatitig pa rin sa paanyaya. May pupuntahan akong kasal at kailangan kong maghanda ng isang speech. Ang gabi bago ang kasal ay hindi puno ng takot o pag-aalala. Sa halip, isang pambihirang katahimikan ang bumalot sa tahanan ni Elara at Marco. Nasa silid sila ng kanilang 3 anak na babae. Mahimbing na natutulog sina Luna, Tala at Aurora. Ang kanilang mga dibdib ay marahang tumataas at bumababa sa bawat paghinga. Magkahawak kamay na pinagmasdan ni Elara at Marco ang kanilang mga anghel. Handa ka na ba para bukas? Mahinang tanong ni Marco. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa kamay ni Elara. Tumango si Elara. Mas handa pa ako kaysa sa inaakala ko. Kinakabahan ako para sa'yo. Pag-amin ni Marco. Pero higit sa lahat, ipinagmamalaki kita. Tumingin si Elara sa asawa. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat na wala na ang lamat sa pagitan nila. Sa katunayan, ang pinagdaanan nila sa mga nakalipas na linggo ay tila mas nagpatibay pa sa kanilang pagsasama. Si Marco, na dating gustong maging kalasag niya, ay natutunang tumayo sa kanyang tabi, hindi sa kanyang harapan. Natutunan nitong pagkatiwalaan ang kanyang lakas. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, sabi ni Elara. Magagawa mo, sagot ni Marco. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero masaya akong kasama mo ako. Umupo sila sa gilid ng kama. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Ang mga natutulog nilang anak ang kanilang lakas. Sila ang buhay na katibayan laban sa lahat ng kasinungalingan ni Leo. Sila ang dahilan kung bakit kailangang gawin ni Elara ang gagawin niya bukas. Hindi ito paghihiganti. Ito ay para sa katarungan. Ito ay para sa katotohanan. Pagbalik nila sa kanilang silid,
Inilabas ni Elara ang damit na isusuot niya. Isang simpleng eleganteng bestida na kulay royal blue. Isang kulay na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at kapayapaan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng durog at wasak na iniwan ni Leo maraming taon na ang nakalilipas. Hindi na rin siya ang babaeng nabubuhay sa takot sa anino ng nakaraan. Ang babae sa salamin ay isang ina, isang CEO, isang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng dresser. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Ang mga salita ay simple, ngunit makapangyarihan. Nasa kasal din ako bukas, nakahanda akong magsalita kung kailangan. Isabel. Napahawak si Elara sa kanyang dibdib, isang hindi inaasahang kakampi. Tila ang universo mismo ay kumikilos para itama ang lahat ng pagkakamali. Ang tunog ng malakas na musika, ang tawanan ng kanyang mga kaibigan, at ang walang tigil na pagbuhos ng mamahaling champagne. Ito ang bachelor party ni Leo Valdez. Nakatayo siya sa gitna ng isang marangyang bar na eksklusibong ipinasara para sa kanyang mga bisita. Ang dibdib ay puno ng pagmamataas. Ang lahat ay perpekto. Ang kanyang mga plano ay nagtagumpay. Ang luningning ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang pangalan ni Elara ay nadungisan. At siya, si Leo, ay malapit ng ikasal sa isang Gonzaga na magpapatibay sa kanyang posisyon sa alta sosyedad. Isang toast para sa ating groom. Sigaw ng isa niyang kaibigan, itinaas ang kanyang baso. Para kay Leo, ang lalaking nakukuha ang lahat ng gusto niya. Nagtawanan ng lahat at itinaas ang kanilang mga baso. Ngumiti si Leo, isang ngingiting puno ng kayabangan. Biglang lumapit ang kanyang best man at ipinakita sa kanya ang cellphone nito. Pare, tingnan mo. Galing sa wedding coordinator. Nag-confirm na siya. Ipinakita nito ang pangalan sa listahan ng mga bisita. Elara, Season Reyes. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Leo. Darating ang ex ko bukas. Ipinagmalaki niya sa kanyang mga kaibigan, sapat na malakas para marinig ng lahat. Gusto sigurong makita kung ano ang sinayang niya. Naghiyawan ang kanyang mga kaibigan. Para sa kanila, ito ang huling patunay ng kanyang pagtatagumpay. Ang dating asawa na sinira niya ay darating para saksihan ang kanyang kaluwalhatian. Hindi nila alam na hindi pa siya tapos. May inihanda siyang isang espesyal na sorpresa para kay Elara sa mismong reception, isang maliit na tribute na lalong maglulubog dito sa kahihiyan. Habang iniisip niya ang magiging reaksyon sa mukha ni Elara, naramdaman niya ang isang pangingilig sa kanyang buong katawan. Ito na ang katapusan ng laro. Ang huling hakbang sa kanyang perpektong plano. Wala siyang kamalay-malay na ang gabing ito ng pagtatagumpay ay ang huling gabi ng kanyang pinaghirapang itayong imperyo ng kasinungalingan. Wala siyang ideya na ang babaeng inaasahan niyang darating na nakayuko ay darating na may hawak na espadang sisira sa lahat ng meron siya. Ang bagyo ay tahimik na nabubuo at siya ay masayang sumasayaw sa mata nito. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay ginawang isang hardin mula sa panaginip. Libo-libong puting rosas at baby's breath ang nakasabit mula sa kisame. Ang mga kristal na chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang bawat detalye ay sumisigaw ng karangyaan. Isang perpektong entablado para sa tinaguriang kasal ng taon. Nagsimula ng mapuno ang bulwagan ng mga pinakamayayamang apelyido sa Pilipinas. Ang hangin ay puno ng amoy, ng mamahaling pabango, at ng mahihinang bulungan ng mga usapan tungkol sa negosyo at politika. Sa gitna ng lahat, sa itaas ng entablado, nakatayo si Leo Valdez. Sa kanyang itim na Tom Ford tuxedo
Mukha siyang isang prinsipe. Bawat ngiti, bawat bati sa mga bisita ay kalkulado. Ito ang kanyang koronasyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroon siyang hinahanap. Isang anino mula sa nakaraan na inaasahan niyang darating para kumpletuhin ang kanyang tagumpay. At pagkatapos, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Sa unang sandali, walang nakapansin. Ngunit unti-unti, ang mga bulungan ay humina at napalitan ng isang kolektibong paghinga ng pagkagulat. Ang mga ulo ay lumingon, isa-isa, patungo sa direksyon ng pinto. Doon, nakatayo si Elera. Hindi siya nakasuot ng itim na damit ng pagluluksa, tulad ng inaasahan ng ilan. Sa kanyang royal blue, na bestida, tila siya ang kalmadong sentro ng isang paparating na bagyo. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun, at ang kanyang porselanang balat ay tila nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Sa kanyang tabi ay si Marco, matikas sa kanyang barong. Ang kamay ay nakaalalay sa likod ng kanyang asawa, isang tahimik na simbolo ng suporta. Ngunit hindi lang sila ang dumating. Sa harap nila, magkahawak kamay, naglalakad ang tatlong maliliit na anghel na nakasuot ng magkakatulad na puting bestida. Ang kanyang tatlong anak na babae, si Luna, Tala at Aurora. Ang pagdating nila ay parang isang bomba na sumabog sa katahimikan. Ang mga bulungan ay naging hayagang pag-uusap. Hindi ba't yan si Elera Reyes, ang dating asawa? At sino ang mga batang yan? Diyos ko, magkakamukha sila. Akala ko ba hindi siya pwedeng magkaanak? Sa itaas ng entablado, natigilan si Leo. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nanigas at unti-unting naglaho. Nakatingin siya sa tatlong bata, sa mga mukha nilang kahawig na kahawig ni Elara, at pagkatapos ay sa babaeng matatag na nakatayo sa may pinto. Ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ito ay isang deklarasyon. Habang naglalakad ang pamilya ni Elara papasok sa ballroom, tila humahawi ang mga tao na parang dagat na binibigyan ng daan ng isang reyna. Ang kanilang presensya ay hindi nagpapakita ng kahihiyan, kundi ng dignidad at lakas. Bumaba si Leo mula sa entablado. Pinilit na ibalik ang isang pekeng ngiti sa kanyang muka. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Sinalubong niya sila sa gitna ng bulwagan. Elera, bati niya. Sinubukang gawing magiliw ang kanyang boses, kahit na ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nakatutuwa namang nakarating ka. Ngumiti lang si Elera, isang nangiting kalmado at hindi mabasa. Hindi ko pwedeng palampasin ang espesyal na araw mo, Leo. Ang tingin ni Leo ay napunta sa tatlong bata na ngayon ay nakatago sa likod ng mga binti ng kanilang ama. Medyo nahihiya sa dami ng mga matang nakatingin. At ito na siguro ang bago mong pamilya. Oo, sagot ni Elera. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Ang aking mga aanak, ang aking himala. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Leo. Pagkatapos ng ilang sandali ng tensyonadong katahimikan, isang wedding coordinator ang lumapit para sabihing magsisimula na ang seremonya. Umiwas ng tingin si Leo at bumalik sa entablado, ngunit ang kanyang perpektong postura ay bahagya ng gumuho. Naupo sina Elera at ang kanyang pamilya sa isang mesang malapit sa harapan na tila lalong nagbigay diin sa kanilang presensya. Nagsimula ang programa. Nagkaroon ng mga talumpati mula sa mga magulang, mga kaibigan. Ang lahat ay perpekto sa panlabas, ngunit ang tensyon sa hangin ay halos nahihipo. Pagkatapos ng ilang talumpati, kinuha ni Leo ang mikropono. Ngumiti siya sa mga bisita, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Elara. Ang kanyang orihinal na plano na ipahiya ito ay kailangan niyang baguhin, gawing mas matalino, mas tuso. Maraming salamat sa inyong lahat, simula niya. Ngunit bago tayo magpatuloy,
Meron tayong isang napaka-espesyal na bisita ngayong gabi. Isang tao mula sa aking nakaraan na nagpapakita kung gaano kalayo na ang aking narating. Lahat ng mata ay muling napunta kay Elara. At ngayon, patuloy ni Leo, ang boses ay puno ng mapanuyang kabaitan. Bigyan natin ng pagkakataon ang isang espesyal na bisita, ang dati kong asawa, si Elara Season Reyes, para magbahagi ng ilang salita. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa buong ballroom, isang hamon, isang bitag na inilatag sa harap ng daan-daang tao. Inaasahan ni Leo na tatanggi si Elara na mapapahiya siya. Ngunit hindi siya tumanggi. Dahan-dahang tumayo si Elara, inayos ang kanyang bestida at ngumiti. Isang ngiting naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng lakas, at lahat ng katotohanang malapit ng sumabog. Tahimik siyang naglakad patungo sa entablado. Bawat hakbang ni Elara patungo sa entablado ay tila umaalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng ballroom. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga ilaw na nakatutok sa gitna ay tila lalong nagpatingkad sa kanyang royal blue na bestida. Pag-akyat niya, magalang siyang tumango sa wedding host at kinuha ang mikropono. Humarap siya sa daan-daang bisita. Nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Marco, ang nagtatakang mga tingin ng mga dating kaibigan, at ang nagbabagang mga mata ni Leo na nakatayo sa tabi ng kanyang nobya, si Isabel, na ngayon ay bakas ang pagkalito sa mukha. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kanyang puso. Ito na yon. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng panginginig. Umaling-awngaw ito sa buong silid sa pamamagitan ng sound system. Una sa lahat, binabati kita Leo at sayo Isabel. Tumingin siya ng diretso kay Leo. Sa wakas, natagpuan mo na ang perpektong pamilya na palagi mong pinangarap. May ilang pumalakpak. Iniisip na ito ay isang maginoong pagbati. Ngumiti si Leo, isang nangiting mapagmataas. Iniisip na nanalo na siya. Ngunit hindi pa tapos si Elara. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang ang dating asawa ni Leo. Ang babaeng iniwan niya. Marahil, ang ilan sa inyo ay narinig din ang mga kwento kung bakit. Ngayong gabi, nais kong linawin ang ilang bagay. Ang nangiti sa mukha ni Leo ay nagsimulang maglaho. Nais kong magkwento? Patuloy ni Elara, ang kanyang boses ay tila isang dalubhasang tagapagsalaysay. Isang kwento tungkol sa isang pangarap. Isang pangarap na tinatawag na luningning. Maraming bisita ang nagkatinginan. Kinikilala ang pangalan ng kanyang kumpanya. Ang luningning ay hindi nagsimula sa malaking kapital o sa mga pautang sa bangko. Nagsimula ito sa isang lumang recipe book at sa perang pamana sa akin ng aking yumaong ina. Isang perang pinaghirapan niya na inilaan para sa aking kinabukasan. Nagkaroon ng bahagyang pagtigil at ang kanyang mga mata ay muling tumingin kay Leo. Isang perang bigla na lang naglaho kasabay ng paglisan ng aking dating asawa. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mukha ni Leo ay nagsimulang mamutla. Ngunit hindi lang pera ang nawala sa akin. Dagdag ni Elara, ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng bigat ng emosyon, ngunit hindi ng awa sa sarili, kundi ng bakal na katatagan. May isang bagay na mas mahalaga ang kinuha mula sa akin, ang aking dignidad. Maraming taon kong dinala ang kahihiyan ng pagiging baog, sabi niya, at ang salitang yon ay tumama sa hangin na parang isang malakas na sampal. Isang kasinungalingan na sinira, hindi lang ang pangalan ko, kundi pati ang kaluluwa ko. Isang kasinungalingan na sinadya para ako ang magmukhang depektibo, para ako ang magmukhang may kasalanan. Tumingin siya sa mesa kung nasaan ang kanyang pamilya. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro sila. Pero nandito ako ngayon kasama ang tatlong buhay na patunay
na hindi ako ang may problema. Ang lahat ng mata ay napunta sa tatlong magkakambal na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kanilang ama. Ang kanilang mga inosenteng mukha ay nagbibigay liwanag sa gitna ng tensyon. Si Marco ay tumayo at marahang inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat ng kanyang mga anak. Isang tahimik na pagpapakita ng pagkakaisa. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Si Isabel, na nakatayo sa tabi ni Leo, ay napatingin dito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ano nang ibig sabihin nito, Leo? Mahinang tanong niya. Pero si Elara ang sumagot. Ang kanyang boses ay muling umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nagtataka siguro kayo kung paano nangyari na ang isang babaeng sinabihang baoog ay mayroon na ngayong 3 anak. Sa isang senyas mula kay Elara, isang lalaki sa likod ng bulwagan, ang kanyang abogado na nagpapanggap na bahagi ng technical crew ay nagplay ng isang bagay sa malaking LED screen sa likod ng entablado. 2 dokumento ang lumitaw, magkatabi, parehong medical record, parehong may petsa at pangalan ng klinika. Ngunit magkaiba ang resulta. Ang isa ay nagsasabing si Elara ay may problema. Ang isa, na may kasamang opisyal na selyo, ay nagsasabing siya ay ganap na malusog. Ang isa dyan ay peke, paliwanag ni Elara. Isang dokumentong ginawa para sirain ako. At ang isa ay ang katotohanan na matagal nang itinago. Ang mukha ni Leo ay kulay abo na. Itigil mo yan, sabi niya sa mahinang boses, ngunit natabunan ito ng boses ni Elara. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Sabi ni Elara, ang kanyang boses ay umabot na sa kasukdulan dahil ang tunay na tanong ay, bakit kailangang gumawa ng ganitong kasinungalingan? Ano ang itinatago? Ang imahe sa screen ay nagbago. Isang pangatlong dokumento ang lumitaw, isang medical file na may ibang pangalan ng ospital at sa ilalim ng patient's name, nakalagay ng malinaw, Leo Adrian Valdez. At sa ilalim ng diagnosis, isang mahabang medikal na termino na may kasamang paliwanag sa simpleng salita, permanent infertility due to genetic condition. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang narinig sa buong ballroom. Ang tagal mong tinago ang sikreto mo, Leo, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ngayon ay hindi nagalit, kundi puno ng isang nakalulunos na kapayapaan. Ginamit mo ako para pagtakpan ang sarili mong problema. Sinira mo ako para buuin ang sarili mo. Ngayon, oras na para malaman ng lahat ang totoo. Ang mundo ni Leo ay gumuho. Ang mga kamera ng mga cellphone ay nakatutok sa kanya. Ang mga matang dati puno ng paghanga ay ngayon puno na ng pagkasuklam at pandidiri. Nakatayo si Elara sa entablado, hindi bilang isang naghihiganti, kundi bilang isang tagapagdala ng katotohanan. Hindi na niya kailangang sumigaw. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang huling kilos ang nagselyo sa gabi. Si Isabel, na nanginginig at may mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ay dahan-dahang hinubad ang napakalaking diamanteng singsing mula sa kanyang daliri. Hindi siya tumingin kay Leo. Lumakad siya palapit sa gilid ng entablado at ibinagsak ang singsing. Ang maliit na tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay narinig ng lahat. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Palayo sa entablado, palayo sa kasinungalingan, palayo sa kanyang nawasak na panaginip. Ang pagbagsak ng diamanteng singsing sa sahig ay ang hudyat. Tila ito ang pumutok sa bulan ng pagkukunwari na bumabalot sa buong pagdiriwang. At ang sumunod ay purong kaguluhan. Si Don Gregorio Gonzaga, ang ama ni Isabel, na kanina lang ay nakangiting bumabati sa mga bisita, ay tumayo na may mukhang kulay pula sa galit. Walang hiya ka, sigaw niya, nakaturo kay Leo. Niloko mo ang anak ko. Niloko mo ang pamilya namin. Mananagot ka sa akin.
Ang mga security guard ng hotel ay mabilis na kumilos para pigilan ng matanda na sugurin si Leo sa entablado. Ang mga bisita ay nagsimulang magtayuan. Ang iba ay nagmamadaling lumabas, habang ang iba naman ay inilabas ang kanilang mga cellphone para i-record ang eskandalo ng taon. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leo ay nanatiling nakatayo na parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang mukha ay walang anumang ekspresyon. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga kasosyo sa negosyo na kanina lang ay bumabati sa kanya ay umiiwas na ngayon ng tingin, mabilis na naglalakad palayo. Habang nagkakagulo ang lahat, si Elara ay tahimik na bumaba mula sa entablado. Sinalubong siya ni Marco na agad na ipinulupot ang isang protektibong braso sa kanyang balikat. Kinuha rin niya ang kamay ng kanyang 3 anak. Tinitiyak na hindi sila matatakot sa ingay at komosyon. Oras na para umuwi, mahinang sabi ni Marco. Habang naglalakad sila patungo sa labasan, isang grupo ng mga reporter na tila mga buwitreng nakaamoy ng dugo ang sumubok na harangin sila. Sila pala ang sorpresang bisita na inimbita ng abogado ni Elara. Ma'am Elara, anong masasabi niyo? Gaano katagal niyo na pong alam ang katotohanan? Ngunit bago pa sila makalapit, humarang ang ilang security personnel na pauna ng kinuha ni Marco. Ginawaan sila ng daan, isang ligtas na pasilyo palayo sa kaguluhan. Bago sila tuluyang makalabas, isang tao ang humabol sa kanila. Elara, sandali! Lumingon sila. Si Isabel, ang kanyang perpektong makeup ay nasira na ng mga luha. Ang kanyang magarang wedding gown ay tila isa na ngayong kasuotan ng kalungkutan. Huminto si Elara. Tumingin si Isabel sa kanya, hindi na may inggit o pagdududa, kundi may isang uri ng masakit na pasasalamat. Salamat! Bulong ni Isabel. Ang boses ay nanginginig. Sinaktan mo ako ngayong gabi. Dinurog mo ang puso ko. Pero pinalaya mo rin ako. Walang sinabi si Elara. Isang bahagyang tango lang. Isang pagkilala sa sakit na pareho nilang pinagdaanan sa kamay ng iisang lalaki. Pagkatapos, tumalikod na siya at nagpatuloy sa paglakad. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis silang lumalayo sa hotel, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang adrenaline mula sa komprontasyon ay unti-unting nawawala at ang bigat ng mga nangyari ay nagsimulang maramdaman ni Elara. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na dumadaan. Bigla, naramdaman niya ang isang maliit na kamay sa kanyang braso. Si Tala, ang isa sa kanyang mga anak, ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Mommy, are you okay? Tanong ng bata sa kanyang inosenteng boses. Tumingin si Elara sa kanyang anak, pagkatapos ay sa dalawa pa niyang katabi. Nakatingin silang lahat sa kanya. Ang kanilang mga mata ay salamin ng kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tensyon, lahat ng galit, lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay tila natunaw. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paglaya. Ngumiti siya, isang tunay at maliwanag na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. For the first time in a long time, anak, sagot niya habang niyayakap ang kanyang mga anak. I am. Kinabukasan, ang balita ay sumabog na parang isang wildfire. Ang mga headlines sa bawat pahayagan at news website ay iisa lang ang sinasabi. Ang kasal na naging eskandalo. CEO ng Valdez Corp inilantad ang panloloko. Ang mga video ng talumpati ni Elara at ng pag-walkout ni Isabel ay naging viral. Ang stock market ay nag-react kaagad. Sa pagbubukas pa lang ng trading, ang presyo ng shares ng kumpanya ni Leo ay bumagsak na parang bato. Ang Lauday Cut na itinayo ni Leo Valdez
Sa pundasyon ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ilang linggo ang lumipas. Ang alikabok mula sa iskandalo ay unti-unti nang humupa, ngunit ang mga epekto nito ay nanatili. Si Leo Valdez ay naglaho na parang bula. Ang kanyang kumpanya ay idineklarang bangkarota. Ang mga kasong isinampa ng pamilya Gonzaga at ng iba pang mga investor ay naghihintay sa kanya, ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. Para sa mundo, siya ay isang aral, isang paalala na ang mga kasinungalingan, gaano man kataas ang pagkakagawa, ay babagsak din. Para kay Elara, ang kanyang paglaho ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang katahimikan. Ang luningning, sa kabilang banda, ay muling sumikat. Mas maliwanag pa kaysa dati. Ang kwento ng katatagan ni Elara ay naging inspirasyon. Ang publiko na naantig sa kanyang katapangan ay bumuhos ng suporta. Ang mga dating kliyente ay bumalik at marami pang bago ang dumating. Ang aksidente ng kontaminasyon at ang pagnanakaw ng recipe ay naging bahagi na lang ng isang mas malaking kwento ng tagumpay laban sa paninira. Isang hapon, habang nag-oopisina si Elara, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa ibang bansa. Walang pangalan ng nagpadala. Nanginginig man ng bahagya. Binuksan niya ito. Dear Elara, hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Walang salita ang sapat para sabihing sorry sa naging papel ko sa sakit na idinulot sa'yo. Nabulag ako ng pangarap. Isang pangarap na ipininta ng isang sinungaling. Umalis ako ng bansa para magsimula muli. Para hanapin ang sarili ko na nawala sa paghahangad ng isang perpektong kwento. Ang ginawa mo sa gabing iyon, binigyan mo ako ng isang masakit, ngunit kinakailangang regalo. Ang katotohanan. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makatakas. Sana, balang araw, mapatawad mo ako. Nagmamahal, Isabel. Tinitigan ni Elara ang sulat. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang uri ng pakikiramay. Tinupi niya ang sulat at itinago sa isang drawer. Tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Nang gabing iyon, sa halip na umuwi ka agad, dumaan siya sa bagong bukas na flagship store ng Luningning sa isang high-end mall. Mas malaki ito, mas maliwanag, at puno ng mga customer. Nakita niya si Marco sa isang sulok, karga-karga si Aurora, habang sina Luna at Tala naman ay tuwang-tuwang nagtuturo sa mga cake na nasa display. Lumapit siya sa kanila, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang asawa at ina. Pasensya na, medyo na traffic, sabi niya, at hinalikan si Marco sa labi. Wala yon, sagot ni Marco. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hinihintay ka lang namin. May gusto kasing ipakita sa'yo ang mga prinsesa natin. Lumapit si Tala. May hawak na isang maliit na cupcake na siya mismo ang nag-decorate sa kids' corner ng bake shop. Magulo ang pagkakalagay ng icing at makalat ang mga sprinkles. Ngunit para kay Elara, ito ang pinakamagandang cake sa buong mundo. Para sa'yo, Mommy, sabi ng bata. Lumuhod si Elara para maging kapantay ng kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Salamat anak, ang ganda. Habang magkayakap sila, tumingin si Elara kay Marco na nakangiting nakatingin sa kanila. Sa mga mata nito, nakita niya ang pangako ng isang kinabukasang payapa at totoo. Wala ng mga multo, wala ng mga anino. Alam mo, sabi ni Marco, na tila nababasa ang kanyang isipan. Noon, ang gusto ko lang ay protektahan ka mula sa mundo. Pero mali ako. Ang kailangan mo lang pala ay isang taong maniniwala na kaya mong harapin ang mundo ng mag-isa. Hindi ako mag-isa, sagot ni Elara, habang hinahawakan ang pisngi nito. Kasama kita. Tumayo sila roon.
Sa gitna ng tindahang itinayo mula sa abo ng kanyang nakaraan, napapaligiran ng matatamis na amoy ng kanilang mga pangarap. Ang pangalan ng tindahan, Luningning, ay kumikinang sa gintong mga letra sa likuran nila. Kaningningan, to shine brightly. Sa wakas, naintindihan ni Elara ang tunay na kahulugan nito. Ang tunay na kaningningan ay hindi ang pagkawala ng dilim. Ito ay ang kakayahang maging ilaw sa kabila nito. At siya, si Elara Season Reyes, ay hindi na natatakot sa dilim. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang sariling liwanag.